Pagkatapos kasuhan ng impeachment si VP Sara Duterte, 12 attorney handa ng bumuelta. Ilang mga mambabatas umurong ang bayag dahil na tatakot di umano sa mga Duterte. Ika-4 na impeachment kay VP Sara, utos nga ba talaga ni Marcos Jr.? So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ang sakit ng lalamunan ko. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ito, lulupit po ng mga pag-uusapan natin. At sa sobrang sakit ng aking lalamunan, ay siyempre kailangan natin uminom dito sa mahiwagang inuman natin na merong nakalagay, Pastor Apollo Sikibuloy for Senator, ayan number 52 sa balota. Oo, kung papalagpasin nyo yan, baka matulad kayo ngayon, no? Na nasa huli ang pagsisisi. Ang sarap. Ang sarap ng luya. No? Siyempre, sama nyo na rin yung ibang mga PDP laban dyan at mga party list natin dyan na lagi nating pinopromo. So, ito na nga, napag-usapan natin to. Matapos kasuhan ng impeachment, Jose Calida at 12 lawyers, handa na ring maging abogado ni VP Sara Duterte. Nanako po, no? At ito, may mga nagsiurungan ng mga bayag. Ilang mambabatas posibleng nag-aalangan na suportahan ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. At eto, pinakamalapit dyan. Eto ang pinakamalapit dyan. Vice President at ex-President hindi nakasama sa listahan ng National Security Council members sa utos yan ni Marcos Jr. Ano na naman kaya idadahilan nito ni Marcos, no? Ay, alam ko na siguro. Hindi ba ganito? Baka ganito. Hello, paki yung mga media natin dyan. Wag ako tatanungin about sa about sa pagtanggal ko sa mag-ama sa National Councilor, National Security, Huwag niyo itatanong sa akin yan kasi baka na naman ako. Oo, okay, thank you. Baka ganun na naman ang mangyari. At baka matamemi na naman si Marcos Jr. Baka wala na naman siyang masabi. Siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po ang ating join button. At super thanks dyan sa mga nakakaluwag-luwag. Happy New Year nga po pala sa ating lahat. Sana magbago na at yung mga adik na nasa gobyerno, yung magpa-drug test na ho kayo. Gago! Grabe, no? Alam nyo, nung biglang pasok noong 2025, ang umano agad, ang sumalubong agad sa akin, sipon at ubo. Medyo hindi ko na-enjoy yung bagong taon at 25, hindi ko na-enjoy dahil hindi ako nakapag-inom, hindi ako nakakanta. Alam niyo naman, hilig ko yung kumanta, no? So hindi ako nakakanta, hindi ako nakapag-toma ng gusto dahil nga tayo ay tinatrangkaso na yun ng mga panahon na yun. Pero kung sa masaya naman, masaya. Siyempre, makita ko yung pamilya ko na masaya sila sa mga nagagawa ko para sa kanila. Sobrang saya ko na rin ho doon, no? Samantalang, ito ang hindi masaya. No? Na ika-4 na impeachment kay VP Sara Duterte, posibleng iyaay. Hindi, ito lang, tanong ko lang sa mga nakakaalam dyan. Ilang impeachment ba kailangan? Putay na, tagal na nitong impeachment na to, Hanggang ngayon hindi nyo pa rin na ipapasa? Ilang NPA pa ba ang kailangan? Gago! Galing, no? Yung mga makakaliwa sa ating gobyerno, mortal na kalaban ng gobyerno, simulat sa pool,
sila na yung nagpapasya ng impeachment sa isang vice president or sa isa sa mga or pangalawang pinuno ng bansa, sila na yung nagdidesisyon ng impeachment laban dito sa taong to. Ganyang kalupit ang administrasyon natin ngayon. Wala ang kakwinta-kwinta. Kaya nga sabi ko dun sa SMNI Live nung naka-live kami sa SMNI na hindi talaga si Marcos Sr. ang tatay ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Hindi kaya si Joma Season. Gago! Kasi isipin nyo maigi sa tinagal-tagal ho na binalahura ng mga matagal ng pinasakit na ulo ng mga NPA, ng mga dilawan, nitong mga Marcos na to, nagawa pang kampihan ni Marcos Jr. ngayon. Kaya nga may posibilidad na baka anak nga ni Joma Season netong si Marcos Jr. At baka tawag dito, baka siya talaga yung totoong asawa ni Imelda Marcos. Charot. Gago! Right there. Lumabas yung utak, guys. Labang pamunas dyan. Pasensya na, lumabas yung utak. Oo, kaka-Joma Season mo, kinarma ka, hype ka. Sintabi po sa mga kumain alam nyo, kailangan ko talaga mag-vlog na kasi bagsak na ho ang ating hanap buhay. Kaya kailangan na natin magsalita, no? At alam kong marami rin nakamiss ng mga uploads natin. Kasi maraming ang hindi nakakapag-upload. Ilan sa mga banatero, si Cocholi lang ata medyo nakakapag-upload ngayon. Si Boss Dada, puro live. Tsaka si Master Judea, si Banat Boy, sobrang busy no. Yan talaga mga gwapo, lagi kami busy. Samantalang ito, panoorin natin to. Pasensya na kayo sa boses ko medyo mala tayo ngayon, sino ba tong baklang to? Mala Jan Lapos tayo ngayon. So ito po, panoorin natin tong ika-4 na impeachment kay VP Sara Duterte. Inaasahan, ihahain ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes ay kay House Secretary General Reginald Velasco. Ang mga naunang reklamo ay tumutukoy sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds at iba't ibang paglabag tulad ng graft, bribery at betrayal of public trusts. Pinaplano rin ng mga complainant at endorser na magsagawa ng malawakang mobilisasyon upang itulak ang impeachment process sa Kongreso. There are just a few of them, maybe around 10, 12. By Monday, I should have some idea as to whether they will indeed endorse any of the complaints. Sorry, daldal ako ng daldal, wala pala akong boses. Alam nyo, kahit ilang impeachment ang ihain nyo dyan kay BP Sara Duterte, at kung matuloy man yung plano nyo na i-impeach nyo si BP Sara, wala kaming pakialam. Kapag ginawa niyan, talagang pinatunayan nyo sa darating na 2028 election, ang presidente ulit ng Pilipinas ay walang iba kundi si BP Sara Duterte. Yan ang totoo. Yan ang isaksak nyo sa mga kaluluwa nyo. Hindi pa kaya nagkamatay itong mga hayop na to. Gago! Sama no? Lagi na lang hindi kasi ito yung mga ito yung mga totoong panira ng bayan. Ito yung mga totoong salot sa lipunan. Itong mga taong nagpapa-impeach kay BP Sara Duterte. Samantalang buti sana di ba? Buti sana kung napatunayan na nagnakaw si BP Sara Duterte. Naging suwail sa ating gobyerno. Naging hadlang or hudlom sa ating gobyerno, hindi naman. Sa totoo nga lang, yung dapat na i-impeach yan, si Marcos Jr. Diba? Hindi si BP Sara dahil kung pag-uusapan lang ang nakawan, mas obvious na obvious naman yung ginagawa nila sa gobyerno.
Oh, sa flood control, sa AKAP budget. Ang daming pwedeng pagbasihan, no? Kaya eto, hindi pa ito magkamatay itong mga hype na to eh. Tagal eh. O, ito yung sinasabi ko kanina. Na ex-president, vice president at ex-president hindi na kasama sa listahan ng National Security Council. Ito yung pinagtataka ko dito. Ano kayang idadahilan na naman ni Marcos? Samantalang wala namang ibang makakapagpatanggal dyan sa mga taong nandyan sa listahan ng National Security Council kung hindi ang presidente lang. Walang iba kundi presidente lang talaga. Kaya nga, kaabang-abang din ang sagot ni Marcos Jr. kung halimbawang matanong siya ng media rito. Kaya ang tanong, tatanungin ba kaya ng media? Gago! Diba? Tatanungin kaya ng media? Alam naman natin yung ibang mainstream media tagilid na. Wala na sa ayos. May tapal na may 1,000 na sa noo. May mga busal na yung mga bibig. Ang hirap kaya magsalita pag punong-puno ng pera yung bibig mo. Try nyo kaya, bukod sa may germs pa yung pera na yan. Dito to, mahirap magsalita ng ganun. Yung punong-puno ng pera, yung nakabusal yung bibig mo, tas may pera sa loob. Ang hirap talaga magsalita nun, ang hirap. Halos hindi ka makahinga sa totoo lang. O eto, pag-usapan natin. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Narinig iniutos ni President Marcos Jr. natanggalin si Vice President at ex-President Rodrigo Roa Duterte sa National Security Council. Grabe, no? Pati ba naman yun? Ganito nakabastos ang administrasyon. Ganito kagahaman sa kapangyarihan ng administrasyon. Diba? Pagkalupit, diba? Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganization ng National Security Council o NSC sa ilalim ng Executive Order No. 81. Wala na sa listahan bilang miyembro ng Council ang Vice-Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa. Paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng EO na streamline ang membership ng NSC at ang Vice-Presidente ay hindi itinuturing na may kaugnayan sa mga responsibilidad ng NSC. Sa kabila nito, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag pa ng miyembro o advisors. Malamang. Pangulo yan eh. Talagang merong ganon. At alam naman na natin kung sino yung mga ilalagay niya dyan. Hindi na tayo masyasyak kung sino yung mga ilalagay dyan. Nakasaad naman sa EO na kailangang masiguro na ang NSC ay mananatiling matatag na institusyon para sa pambansang seguridad. May kakayahang umangkop sa mga nagbabagong hamon at upang matiyak na ang mga miyembro ng konseho nito ay magtataguyod at magpoprotekta sa pambansang seguridad at soberanya. Yung pedo, ang lupit talaga ng administrasyon. Pakapalan na talaga ngayon. Pakapalan na. Oh. Ang lupit nyo. Ang tindi. Ang tindi talaga, grabe. Hindi ko mawari sa utak ko na ganito katindi tong nangyayari ngayon sa administrasyon natin. Kung bastusan na talaga, ano? Oo, tapos ngayon, parang nagagalit kayo sa amin ng mga vlogger dahil binabara namin kayo. Tangina, ayusin yung ginagawa nyo. Ayaw nyo palang masita kayo, ayusin yung ginagawa nyo. Katulad nito, first time in history sa Pilipinas to na pinagtatanggal mo yung mga dating presidente. Yung katulad niyan, alam naman natin na napakadelikado ng buhay ng mga Duterte dahil sila yung pumuksa dito sa mga NPA sa Pilipinas. Yung mga makakaliwa. Yung mga talagang hudlom sa Pilipinas, mga salot sa lipunan. O ngayon, ano pa bang nila dahil wala na sila dyan sa National Security Council na yan. Bastusan talaga. Samantalang, eto na. Ilang mambabatas posibleng nag-aalangan na suportahan ng impeachment raps
versus Sara Duterte. Ito, panoorin natin. Bakit kaya, no? Totoo kaya ito? Hindi ito, bago natin ito simulan. Alam nyo, noon pa man, wala pang mga usapang impeachment, ganyan. Noon pa man, ilag na talaga yung mga yan. Kaya nga katod niya, si Barbers, todo sip-sip sa administrasyong Duterte dati yan. Na sinasabihan niya pa nga dati na na i-extend pa daw ang pagiging presidente ni PRRD. Diba? So sobrang sip-sip sila at alam nilang takot sila dyan. Kaya nga ito gagawin nila lahat, wag lang makabalik ang mga Duterte. No? At ngayon natatakot nga sila dahil alam nila na kahit anong pangyuyurak or panggagago, pangbabalahura na ginagawa nila sa Duterte, yung mga Duterte hanggang ngayon ay nangingibabaw pa rin sa puso at isip ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Oo, kaya yung iba yan talagang ilagyan. Alam niyo yung mga makakapal lang yung mukha dyan. Yan, katulad yan, ni Castro, ni Paduano, si Abante, takot din yan. Si Paduano, totoo, hindi siya matatawag na duwag at hindi rin siya matatawag na matapang. Nervyoso lang siya. O, nadadala lang siya sa attitude niya. The attitude boy. Ito, panoorin natin. Malaking sugaldigan on the part of the lawmakers. Kung babanggain nila out in the open itong Duterte family kasi somehow meron pa rin mga supporters na Nag-aalangan ang ilang mambabatas kung tuluyang babanggain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghahayag ng suporta sa mga impeachment complaint na inihain sa Kamara. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, tiyempo na malapit na ang midterm elections, kaya naman magdadalawang isip ang mga re-electionist lawmakers dahil na rin sa mga natitirang Duterte supporters. Dun sa latest survey na even though malaki ang binaba sa survey numbers ni Vice President Sara Duterte, makikita mo na may mga natitira pa rin supporters, lalo na sa Mindanao. Bukod dito, kulang na rin sa panahon ng Kamara para talakayin pa ang impeachment complaints. Dagdag pa ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pagsang-ayon sa hakbang na ito laban sa Vice Presidente. Sa pagbabalik nila, after na kanilang break, tingin ko kulang na rin sila sa oras. At saka dahil may standing order ng President, baka hindi sila magkaroon ng special session para dyan. Para sa impeachment complaints. So I think impeachment complaints will take yung normal route. Hindi yan ipa-fast track. Kasi wala rin naman numbers Ayon pa kay Professor Coronacion, sa gitna ng usapin sa impeachment, hindi pa rin huhupa ang awayan sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Sara. Kahit walang mga world war, walang mga actions on the part of the administration, baka ang tingin ko dito parang Cold War. Tahimik pero maramdam mo na may conflict. Alam nyo, etong sinasabi dito ano pangalan nito? Ni Professor Dennis Coronacion na kahit na mawala daw yung world war, mawala daw sa pagiging Vice President si VP Sara, hindi pa rin daw huhupa yung gulo. Na yan naman ay noon pa man sinasabi niya ni VP Sara Duterte. Na kahit na maging mayor na lang siya ng Davao, hahabulin at hahabulin pa rin siya ng mga to. At hindi lang ang mga Duterte, hindi lang si VP Sara, kundi lahat ng Duterte family. Habulin at hahabulin pa rin siya ng mga to dahil nga alam naman natin yung lamat na iniwan ng mga Duterte sa mga hayop sa lipunan. Katulad yan, yung mga drug lord, mga NPA, mga makakaliwa na patuloy na sinisira yung bayan natin. No, sila lang ang sila lang yung naglakas loob na sira na buwagin niyang mga yan. Ngayon, si Marcos Jr. naman yung nagbuo. Ikaw ba naman, tingnan mo, pakinggan mo yung mga sinasabi ng mga generals, katulad ni Marbil, parang kinampihan pa yung mga adik. Saka nakakita ng general, kakampihan mo yung mga adik. Kesyo hindi daw may tuturing na adik yung mga gumagamit lang dahil sa trabaho.
Anak ng teteng, ako nga, 2 days akong nagko-construction, nagbubuhos, di naman ako nagshabu. Gago! Diba? Wala yun sa ano, hindi yung ganon. Kung talagang addict ka at gumagamit ka ng pinagbabawal na gamot, addict ka talaga. Wala nang ano doon, wala nang question doon. Sasabihin mo na kaya ka lang gumamit dahil sa trabaho mo. Kagaguhan yun. Eh dito naman yung mga natatakot or hindi tatahimik, talagang hindi tatahimik. Una kasi hindi rin naman kasi magkakagulo kung hindi nila inumpisahan ng mga Duterte. Na yan naman yung totoo talaga. Hindi naman yan wala naman sana tong gulo na to kung tinupad lang ni Marcos Jr. yung pangako niya. Pangako niya na itutuloy niya yung sinimulan ng mga Duterte. Yun sana kaso ang nangyari, ginamit lang talaga ang Duterte para manalo sila ulit. O kitang-kita ng buong Pilipinas kung gaano kawalang niya yung administrasyon natin. Sa kasalukuyan, 3 na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte ang inihain sa Kamara at may posibilidad na may maghain pa ng ika-4 na reklamo laban sa Vice Presidente sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Nel Maribuho, UNTV News and Red. Pero tataka ako hanggang ngayon wala pa rin drug test yung si Marcos Jr. no. At yung mga congressman kasi inaantay lang nila tong oath ni BP Sara no. Mag-oath lang daw at kakasahan na nila hamon ni BP Sara. Kaso wala Ewan ko. Ano ba? Samantalang eto na nga. Eto malupit dyan. Matapos kasuhan ng impeachment, Jose Calida at 12 lawyers handa na ring maging abogado ni VP Sara Duterte. Baktay kayo dito. Okay, play. Impeachment na isinampa laban kay VP Sara mukhang sa basurahan nga raw ang punta dahil ang mga susunod na mangyayari posibleng hindi raw nila kayanin. Ito ang naging babala ng maraming supporter ni Vice President Sara Duterte sa mga taong naghain sa kanya ng sunod-sunod na impeachment cases na tila inihabol pa bago matapos ang taong 2024. Kahit raw alam ng publiko na marahil nasa likod nito ang House Speaker na si Martin Romualdez na maugong ng sinasabi noon pa man na gustong maging Pangulo o Prime Minister ng bansa, mukhang hindi raw uubra sa mga posibleng abogado ni VP Sara ang mga kasong isinampa sa kanya. Dahil bukod kay Secretary Panelo at sa kanyang ama at dating mayor ng Davao na si former President Rodrigo Duterte at veteran lawyer na si Representative Rodante Morcaleta, mukhang nakahilera ang mga abogadong handang dumepensa kay VP Sara at patunayang wala siyang ginawang iligal para mapatalsik ito sa pwesto. Lumutang ang pangalan ng mga veteran lawyers katulad na lamang ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio na posibleng maging abogado raw ni VP Sara. Maging ang top-tier celebrity lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio na kilalang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay isa sa pininiwalaang defender ni VP Sara noon pa man. Maging ang isa sa mga tinitingalang abogado ng Integrated Bar of the Philippines at ang former Solicitor General na si Jose Calida ay pinaniniwalaang ring posibleng maihilera sa mga abogadong ipagtatanggol ang Vice Presidente laban sa mga impeachment cases na isinampa sa kanya. Magiging exciting nga raw ang January 2025 dahil expected na raw nagugulong ang kaso na pagpapatalsik kay VP Sara sa Kongreso dahil tiyak raw na mapapahiya ang mga kongresistang pilit siyang pinapababa sa kanyang kinauupuan sa higit 10 abogadong willing ipagtanggol ang Vice President na si Sara Duterte. Alam nyo, eto doon naman sa yung mga magtatanggol ng mga abogado kay BP Sara. Thank you, maraming salamat sa inyo. Pero ito lang ang iniisip ko diyan alam naman natin na talo sa totoong buhay, talo ng attorney at talo ng lawyer
ang mga congressman. Dahil yung ibang mga congressman niya, katulad niya ni Fernandez, hindi naman naging attorney yan, bigla lang naging congressman, dating Bold Star. Diba? So anong alam? So ibig sabihin wala, hindi mas ahead pa nga ng karanasan or dunong yung mga lawyer na yan. Pero ang ano kasi dito, sila ngayon yung nasa kapangyarihan. Sabihin na natin na mapahiya sila, sige, andun na tayo, na mapahiya sila at mabuko. So sa totoo lang kasi matagal nang napapahiya yung mga yan eh. Matagal na silang nasusupalpal ng mga pagkakamali nila. Gawa ng yung iba nga wala na sa batas or binabali na nila yung batas ng Pilipinas. Ang gusto lang nilang masunod yung kagustuhan nila. So doon sa pagpapahiya at nabubuking sa mga katarantaduhan na ginagawa dyan sa Congress, matagal na ho natin nalalaman yun. Matagal na natin nasasaksiyan yun. Ang pinupunto ko kasi dito, natutuwa ako sa maraming kumakampi na lawyer kay BP Sara Duterte. Hindi lang ako natutuwa dahil alam naman natin na yung mga congressman ngayon ay hawak nila ang kapangyarihan sa ating gobyerno. Kakampi nila ang presidente. Kakampi nila ang House Speaker, the future Prime Minister. Diba? The future Prime Minister Martin Bongbong Marcos. Ay, nagkakamali ako kasi minsan ang tingin ko kay Marcos, siya si Martin Romualdez eh. Parang si Martin Romualdez kasi yung presidente ng Pilipinas eh. Diba? Oo. Pasabog yun ah. Doon, natutuwa ako sa maraming kumakampi kay BP Sara. Kaso nag-aalanganin nga ako, sa panahon nga kasi ngayon, yung baluktot, kaya nang ituwid ng mga congressman. Yung mali, yung tama, pwede nilang gawing 5 beses na mali yun. Sa panahon natin ngayon ganun kalalakas ang kapangyarihan nitong mga to. Tuloy pa natin. Kilalanin kung sino-sino ang mga veteran lawyers ang handang idepensa si Vice President Sara Duterte laban sa mga impeachment cases na isinampas sa kanya. Panoorin ang full video. Taon, bagong pasabog. Ganito inilarawan ng maraming defender ni Vice President Sara Duterte ang exciting na mangyayari sa 2025, partikular na ang mga di umano'y impeachment cases laban sa kanya. Sa halip na tingnan problema, mukhang marami raw ang mga maninindigan kay Vice Presidente at mananatili ang kanilang paniniwala na may babasura ang 3 impeachment cases na parehas isinampas sa kanya bago matapos ang taong 2024. Hindi naman raw nakapagtataka kung 3 sa mga veteranong abogado sa bansa ang voluntaryong nagbigay ng kanilang suporta at willing maging legal counsel ni VP Sara sa 3 impeachment cases laban sa kanya. Lumutang ang pangalan ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte, former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, and veteran lawyer Congressman Representative Rodante Morcaleta. Ilan lamang sila sa mga taong gusto ng taong bayan na bigyang proteksyon at ipaglaban ang Vice Presidente sa di umano'y political harassment na ginagawa sa kanya. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na talagang sunod-sunod ang paghahain ng impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte last year, particularly sa buwan ng December, kung saan sinubukang panghabulin ng mga di umano'y complainant na mapatanggal sa pwesto ang Vice Presidente, na pinaniniwalaan namang isa sa mga nasa likod nito ay ang House Speaker na si Martin Romualdez. Sino pa ba? Sino pa ba? Hindi siya lang naman din yan. Kasi ito nga minsan nakakabubo dyan eh. Tanggi ng tanggi si Marcos Jr. na hindi natutol daw siya sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Tingnan nyo ba naman kung di ba naman tanga?
Ikaw yung presidente ng Pilipinas, isang utos mo lang na tigilan ng mga hinayupak ng mga congressman niyang impeachment na yan. Tapos yan. Sabihin mo lang sa pinsan mo na, oy, tigilan nyo na yung impeachment na yan. Tapos yan. Ipakulong mo si Franz Castro kung hindi sumunod sa'yo. Tapos yan. Kasi nga, kagustuhan mo din. Gusto mo rin na matanggal, ma-impeach talaga si VP Sara para makaakyat na etong si Tambaluslos. At kapag nakaakyat naman si Tambaluslos, pangalawa niya na mangyayariin, ikaw din. Kasi nga matagal ng plano niya maging presidente ng Pilipinas. At kapag nayari niya na ang presidente ng Pilipinas, doon na siya may kapangyarihan na maging prime minister. At lalong palawigin ng kahayupan sa Pilipinas. No? Nauna nang kumalat na gustong mag-prime minister o mag-presidente sa taong 2028. Ngunit ang hindi raw alam ng mga mambabatas na ito, nasa likod ni VP Sara ang pinakamalaking pangalan pagdating sa abogasya o ang mga taong willing siyang i-defend matapos ang pangmamaltrato sa kanyang kongreso. Isa na rito ang Sagip Party List Representative si Rodante Morcaleta kung saan mauna nang sinabi na handa siyang maging legal counsel ni VP Sara anumang oras kailanganin ang kanyang presensya. Matatandang isa rin siya sa walang takot na ipinagtanggol ang Office of the Vice President sa mga mambabatas na tinapyasan ng budget ng OVP na mula sa mahigit sa 2 bilyong piso. Binaba ito sa 733 million pesos na ay mismo kay Rodante Morcaleta. Hindi na daw ginalang ng mga kanyang kapwa mambabatas hindi lamang ang konstitusyon kundi maging opisina ng ikalawang Pangulo ng Bansa. Isa rin sa mga matutunog na pangalan na posibleng maging legal counsel ni VP Sara ay ang former Presidential Legal Counsel at abogado de Campanilla na si Attorney Salvador Panelo, isa sa mga iginagalang na miyembro ng Kaso ang masakit kasi dito, mas head ang mga congressman. Alam nyo, tingnan nyo congressman kayang ipakulong ang general. Congressman kayang ipakulong ang attorney. Sa kaya nakakita ng ganun. Diba? Hindi ko naman sa minamaliit yung kakayanan. Kilala natin tong mga abogado na to. Na malulupit talaga to. Kaso nga lang, wala sila sa kapangyarihan. Yun nga lang, mas madadagdagan ng katotohanan na malalaman ng taong bayan. Yun ang pinaka doon. Yun yung pinaka magiging tinatawag na laban natin or tinatawag na panalo natin dahil mas madaragdagan yung kaalaman ng bawat Pilipino na wala talagang or hindi talaga karapat dapat na may impeach si VP Sara dahil wala namang ginagawang anomalya ito sa ating gobyerno. Yun na lang talaga yung magiging panalo natin talaga dito. Yung mas palawakin yung kaisipan ng mga Pilipino at maintindihan nila lalo yung mga nangyayaring gusot sa bansa natin. Kasi may mga ilan pa rin dyan na hanggang ngayon bulag pa rin sa katotohanan. O kahit na naglilimahid na sila ng putik sa muka, kahit na nagdidildil nilang sila ng asin, basta suportado pa rin nila si Marcos Jr. O ganoon kalupit ang ibang mga supporters ng administrasyon. O, na kahit alam na nilang mali yung ginagawa, sinusuportahan pa rin nila. So yan hindi na natin tapusin yung video na yon mga banateros at kayo po, ano pong may kukomento nyo sa mga na-reaction na natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega lang shoutout sa lahat ng hero abroad, saan man panig ng mundo, at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers at sa SMNI. Ulitin ko po huwag niyo pong kalimutan, Pastor Apollo Sique Buloy for Senator number 52 sa balota. Saktong-sakto po yung number. No? Ang ganda ng number ni Pastor kasi year 2025 tayo. Pag binaliktad mo ang 52 ay 25. Diba? Tugman-tugma sa ating taon ngayon. No, huwag niyo pong palagpasin yung grasya na yan. No, at baka dyan na natin malasap ang matagal na nating minimiti.
para sa ating Pilipinas. Yun. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.